Ito ma'am, anong masasabi mo dito sa pilit nilang pinatago ito ni Ping Lacson? Ang itong mga deklarasyon at revelations hindi nakakasama sa committee report ng ICI, hindi ito pinalabas at ganon din po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ma'am Lorraine. Ano ito, post ito ni Secretary Mike Defensor, no? Okay. Alam mo ito yung sinasabi natin eh. Talagang gobyerno ng mga ano ito, ng mga tulisan. Sindikato talaga. Oo, Tulisan. sindikato talaga. Pero ito pa yung ano, ito pa yung punto doon. 'Di ba binigyan sila ng ano, biro mo si Bryce ginawang ano, state State witness witness. yata ma'am, oo, na-approve na yata. Oo. So ang ang ibinalik niya, no, ang ibinalik niya. So ah, yung 181 million. 28.9 basta ang tinatayang kickback nilang lahat dito ay 4 billion. Oo, sa Pero DPWH lang to ma'am, ha? yeah, sa Oo. DPWH lang. Kasi ang Tapos kay Marcos at kay Martin, 8 billion ang sinasabi ni oo, Saldico. Iba ito na na yun. yung Oo, iba post na na yun. ito, oo. Tapos ang isinole yung settlement 300 million pero actually 181 million lang yun na isole. Yung deliver. Correct. That is correct. So ano 4 billion ang kickback pero 181 pa lang yung binabalik. Kasi nga ito nga yung sinasabi ni ni Senator Marcoleta, no, yung settlement na yan. Bakit ka magse-settle? Wala sa batas. Wala sa batas, 'di ba, yung what was the term, Eric? I'm sorry, pero yung ibabayad mo para parang Condonation. what do you call it? Condonation. I-condone ang pagkakasala mo para Yeah. ikaw ay ma-enroll sa witness protection. Yeah, and then Senator Marcoleta said, wala naman sa batas 'yun eh. 'Di ba Ah, kasi na hindi ka pa nga, condonation tayo. you're not even found guilty, 'di ba? Wala ka pang ano, paano mo malalaman kung magkano isosole? Tsaka ano ibig Correct. sabihin nino, parang binili nila yung ano nila, yung forgiveness nila, 'di ba, sa batas? Ano 'yun, 'di ba? So for 4 billion they were returning all these huge sums of money. But obviously there's more, 'di ba? How do you know how much it was that they stole? Alam mo, ito nga yung sinasabi ko eh, no? Sundan lang natin ang batas. Nandyan ang batas para sundan natin. Pero ang sinasabi ng DOJ noon, no? Eh, ganun din naman yung kararatnan nun. Magkakaroon naman ng, ano, ng settlement, no? Magkakaroon Settlement. But Senator Marcoleta was saying that wala siya sa batas. Bakit hindi natin sundan ang batas, di ba? So parang talagang mga politiko, mga bulok talaga. Usap-usapan na lang, pag-usapan na lang natin ito. Ayan o, bayaran mo. But where there is the law, diba? Yeah. So there is no reverence for the law. There is no reverence, no respect, no appreciation for the Constitution and the laws of the land. Kasi tinan mo, nagpalik siya ng ano, kumikbak siya ng 4 billion, pero ang binalik niya 181 million. Tapos okay na, quits na. Pagkatapos Ma'am, ano pa siya, witness pa siya, witness protection pa siya, no? ito sila po ma'am ang mga tinatawag na nagpapalusot ng bilyon-bilyon na pera or hundreds and hundreds of millions sa casino. Yeah, At kung maalala mo, money laundering. Yeah. Yan, super bilyonaryo. Dahil may dalawang malalaking casino siya. Ang isa doon sa papuntang Ruas Boulevard, ang isa dito sa Quezon City. At itong si super bilyonaryo, kung nalabas ito ma'am, may mga pinapatalo itong dalawa, Alcantara and Bryce Hernandez, na umaabot ma'am sa mga 15 billion pesos. Pero alam natin ma'am na hindi yung talo sa casino. Ang lahat nagsasabi, hinuhugasan yon sa loob ng casino. Kayo na po ang ibig sabihin niyan. Kunwari talo, so paano mo i-recover kay talo yon? Negosyo nila casino. Pero sa likod noon, inariglo na. That Kwento is the mo nga, role. Eric. Eric, paki-explain nga kung paano nahuhugasan, paano yung money laundering doon. So, nagnakaw si Bryce ng ano, meron siyang ngayong kickback na 4 billion. Paano yun, di ba? Mahuhuli siya ng, ang dami noon, ang daming cash noon, di ba? Ang daming papel noon, di ba? Kaya nga bumibili ng bahay si Martin Romualdez ba? Sa Sa Forbes Tamarin, Park. Oo. number 30, Tamarin Street, dalawa sila ni Bongbong Marcos. Yun ang tinumbok nilang bagsakan ng tuni-tuniladang pera. So, sa madaling salita, ito mga stupid na ito, no? Talagang nagiging problema nila yung malaki na ninakaw nila, 'di ba? So, saan nila gagawin? So, meron tayong mga batas sa anti-money laundering na hindi nila pwedeng pasok yun. Pag pinasok nila yun sa bangko, tatanungin sila sa Bubukol. Bubukol yun eh. What does bubukol mean, Eric? Makikita. Ibig sabihin, mahalata ito.
Kasi ang maximum deposit allowed is 500,000. Beyond that, you have to explain why are you depositing or withdrawing such big amount sa bagong circular. Previously, pwede ka lang mag-deposit pero may kaakibat na document saan ito galing na pera mo. Bakit mo ito dinideposito? Business declaration, income declaration. So makikita, kaya doon pumapasok sa tanong mo, bakit nagkakasino? Bakit nag-high rollers? Kasi ma'am, pag naipatalo mo sa casino ang malaking pera, it will now become a property supposedly of a casino business. Paano mo hahabulin? Kaya ang negosyo niya allowed na magnegosyo siya ng sugal. So kung pinatalo ko sa sugal, bakit mo babawiin sa sugal niya ang ninakaw ko kasi negosyo niya sugal? Pero sa likod niyan, hindi yun tinalo. Pinatalo lang kunwari para doon na ang kapartidahan pagkatapos nun sa likod magpartidahan. Kaya ang pinahanap ngayon ma'am is 15 billion pesos ang allegedly pinatalo ng mga pera nito ng nila Alcantara, nila Hernandez, pero hindi yung pinatalo. Pinalusot sa casino. Huhugasan ng casino, ibig sabihin dead money. At it is a gambler's loss, it's a dead money, pero at the back of that, there is a transaction already. At alam natin sino ang koneksyon ni super bilyonaryo Ma'am Lorraine. Sila Tito Soto, sina Marcos, correct. Kasi siya nga ang tumawag kay Bersamin eh. Just step aside para wala nang masyadong issue pa. Tapos naman, parang nakinabang ka naman, tama na. Yung sinipa si Bersamin, Ma'am Lorraine, he was fired. He did not resign. Papalagpasan na siya, tinawagan siya ni super bilyonaryo na ang initial sa si ER. Sabihin na namin, itinuturo na si Enrique Razon, allegedly. Ayun, Ma'am Lorraine. So dito dumadaan itong mga binabanggit mo, Ma'am Lorraine, na hinuhugasan through, kunwari, pinapatano sa sugal. And this is money that should have gone to the rebuilding of our country, 'di ba? Yung infrastructure, yung flood mitigation na hindi sana nagkandamata yung mga kababayan natin, hindi sana sila nagsascramble na takot na umaakyat sa bubong nila, hindi sana sila namatayan ng mga kalabaw nila, hindi sana namatay yung mga mahal nila sa buhay. Yan ang ibig sabihin noon, no? Yan ang ay nako, Eric, ewan ko lang talagang so talagang sindikato na nagtatakipan sila. At saka yung panloloko sa Pilipino. Yung panloloko sa Pilipino. Talagang garapalan. Tapos, yan, nagsoli naman siya eh. O, di ba? Nag-ano naman siya eh. Di ba? Nag-settlement naman siya. Di ba? So, okay na yon. Pero parang ginagawa tayong tanga. Parang gusto ko, kinig ako, ano kala nito mga ito? Tanga tayo. Nagsoli siya, ang laki-laki. Ang laki-laki, ibig sabihin, may mas malaki siyang tinatago, di ba? Correct. At hindi siya ang pinakamalaki lang, ma'am. The biggest na sindikato ay si Romualdez at si Saldico. Ang data dito, ma'am, na pinorward sa mga post ni Congressman Mike Defensor, in Bulacan alone, for 3 years, mga kababayan, 56 billion pesos po ang napunta kina Marcos at Romualdez. Ma'am, 56 billion in 3 years. Hindi pa ma'am na-factor in ang sa Ilocos Norte na halos ghost projects kasama si Sandro Marcos. Hindi pa po natin pinag-usapan ang Mindoro Island na mahigit din po, according kay Saldico, nakapag-deliver siya mula sa Mindoro ng mahigit 15 billion pesos. Ma'am, don't forget ang remember, ang quota ni Saldico, 2 billion a month kay Marcos. Ang i-deliver niya, bahala si Saldico at si Martin Romualdez sa nila kukunin. Kaya nga ang punto, nakinabang ba si Saldico sa mga delivery kay Marcos? Hindi. Nakinabang siya sa separado. Ang kay Marcos, Sila ni Romualdez nakinabang sa ibang transaksyon, Ma'am Lorraine. So pag sinabi na 25 billion na kickback para sa 100 billion, ang nakinabang noon si Marcos lang. Si Saldico kumita sa ibang transaksyon. Hindi pwede doon sa transaksyon ni Marcos. Kaya nagalit si Sandro Marcos, yung anak ma'am, dahil ang kanyang insertion na 52 billion, binawasan ni Saldico ng 8 billion. Nirealign kasi humingi ang tatay ng 100 billion insertion. Nagmumura si Sandro Marcos kay Martin Romualdez, bakit binawasan ng 8 billion?
ang aking insertion. Napagkuhanan na yun ng cash advance. So magre-refund ngayon si Sandro Marcos. Ganun kalala, ma'am, ang korupsyon na ito. Hindi ko alam bakit baliwala lang sa AFP. Ano ito, gawa-gawang kwentong anino na hinugot sa punong mangga? Para ang mga ganitong revelations ay tumutugma sa pangyayari, sa ledger, sa budget. Nandyan, ma'am, there is 100 billion pesos insertions. Hindi dininay. Pero pinatay ang investigasyon na testimonya hinggil dito. Ma'am Lorraine. Tapos ang maririnig mo kay Omet Browner, wag ninyo kaming isali sa politika. Wow. Putang ina mo, Omet. Pinawasak mo ang Pilipinas, di ba? Tama. Kasi sa totoo lang, duwag, walang karakter itong taong ito, no? At sisingilin talaga siya ng kasaysayan. Tama. At saka, alam mo, naririnig ko pa, no? Naririnig ko from reliable, very reliable sources. Ang pinag-uusapan kasi ni Eric dyan, DPWH pa lang. Correct. Pero wala pa dyan yung weekly na nagbibigay ng, naghahatid sa bahay nila, kina Lisa Marcos, yung sa PCSO, yung sa BIR, yung nangongolekta sila, tsaka cash talaga Mamay yan. nakalimutan ka. Customs. Customs, yan. Terrible. Ang sabi ni Saldico, mama, in his personal estimate based sa kanilang pagsasama ni Marcos, si Lisa at ang kanyang kapatid kumikita ng mahigit 20 billion sa customs in BIR alone every year. Magkano, Eric? I'm sorry? 20 billion malinis. Bakit hindi niya paayos yung mukha niya? Kaya pala Eric, money is no object. Yeah, Diba? money is no Kahit object. nila male prostitutes ang tsupa-tsupain ni Bangag, ayos lang. Diba? Ayaw pa daw niya bitawan sabi ni Dean Chase. Grabing lollipop. Ano? kasi high Nagda-drugs di ba? At ang ginagamit, talaga ang saklap ng buhay ng Pilipino ngayon, no? Kung tinanggap natin. I mean, saklap siya kung papayag tayo. Pero hindi siya masaklap ko. Kasi sa akin, hindi ako nasasaklapan sa sarili ko Kasi hindi ko naman tingin sa sarili ko, biktima di ba? Correct. Sabihin mo yan, damihan mo pa. Kasi may araw ng singilan. Damihan mo pa. Damihan mo pa yan para talagang ironclad yung yung gagawin na yung ebidensya sa iyo, hayop ka, 'di ba? Tama. Damihan niya.